Sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Arjan Vihime, ang inyong guro sa kursong ito at ang isa sa mga paksang tatalakayin ko ay tungkol sa pagsasalin. Tandaan natin na mahalaga ang pagsasalin sa panahon na ito dahil maaring tayo ay maging bahagi ng pagtulong o pag-aambag sa kalinangan ng Filipino o ng kalinangan ng ating bansa. At sa pamamagitan nito, nais kong ilatag sa inyo ang layunin ng ating pag-aaral. Una, maunawaan ng batayang prinsipyo sa pagsasalin, gayon din ang magkaroon ng paglalapat nito sa aktual na pagsasalin sa Filipino. Lalo na sa panahon ngayon na dapat ang pagsasalin ay hindi lamang padron sa isang disiplinaryong perspektibo bagkus ito ay naitatawid sa isang multidisiplinaryo dahil naniniwala ako na ang pagsasalin ay isang multifaceted. Ibig sabihin, bilang isang mga bilang bilang mga nag-aaral sa kolehiyo, kailangan ay nagiging katuwang kayo ng mga tagapagsalin tulad ng mga translator na nakikita natin sa paligid natin upang sa gayon ay magkaroon ng isang pagpapalawak ng kalinangan, pangkaisipan sa ating bansa at na kung saan kayo ay bahagi sa pag-aambag nito. At kasabay nito, klase, tayo ay alam naman natin, tayo ay ah, nakakaramdam ng isang krisis pangkalusugan sa bansa, gayon din sa pandaigdigang periphery, kaya lagi nating tatandaan ang kasabihan ng BDO. We find ways, ibig sabihin hindi dapat tayo humihinto na matuto sa kabila ng mga suliraning pangkalusugan ng ating nararamdaman. Na kung saan makikita natin ito na nagkaroon ng pagbabago o nagkaroon ng pagdadalumat sa kaisipan ng edukasyon kung kaya't nabuo rin ang kaisipang bagong normal, hintang o kadawyan. Kaya makikita natin na sa usapin lamang ng new normal ng English, meron tayong tatlong pagpapakahulugan. At dito makikita natin na ang wikang Filipino ay isang multifaceted, kaya din ang wikang Filipino ay isang mayamang kultura. At kasabay nito, tandaan natin na dahil sa pagiging mayaman ng wikang Filipino, dapat makita natin na ang wika ay instrumento sa pag-iisip. Sa pamamagitan ng wika, umuunlad ang kaisipan. Sa pag-unlad naman ng kaisipan, umuunlad ang wika. At sa pamamagitan ng pagtalakay kung ito, gamit ang wika, ay pauunlarin ko ang inyong mga kaisipan. At kasabay ng pagpapaunlad ko ng kaisipan, kayo naman sa darating na panahon ang mag-aambag sa wika o sa wikang Filipino na kung saan gagagamit ninyo ang sarili niyong disiplina o inyong larang na tinatahak sa kolehiyo. At kasabay na to, tayo ng sari bilang isang gawain. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pangungusap na dapat ninyong isalin. Ayan. Una, binigay ko ang salitang I cut the plant. At nagkaroon kayo ng pagsasali, si Marco, ibinigay ang salitang pinitas ko ang halaman. Habang si Ana, ginunting ko ang halaman. At si Joseph naman ay binigay ang pinutol ko ang halaman. Makikita natin sa inyong mga paliwanag na nagkakaroon kayo ng paggamit ng inyong sariling eskema o kaisipan dahil ito ay nakabatay sa inyong mga kasanayang panggramatika, gayon din sa inyong kaalaman bilang isang tagapagsalin. At dito, masasabi ko na malawak at nagkakaroon kayo ng malikhaing mga pamamaraan ng inyong pagsasalin alinsunod sa inyong kaisipan o sa inyong pinaniniwalaang mga prinsipyo pagdating sa pagsasalin. At dito, masasabi ko bang mali o tama ang inyong mga pagsasalin? Maaring hindi ko masasabing mali ito, bagkus magkakaroon lamang tayo ng mga paglilinaw na maaring magamit ninyo pagkatapos kong talakayin ang mga batayan o mga dapat ninyong tandaan kapag kayo ay nagsasalin. At muli, balikan ninyo ito upang sa gayon ay magkaroon kayo ng sarili ninyong refleksyon mula sa paksang tinalakay o tatalakayin ko sa araw ito. Ano ba ang sinasabing pagsasaling wika?
Ayon kay Santiago, 2003, ang pagsasalin ay paglilipat ng pinagsalinang wika sa pinakamalapit na katumbas na diwa at estilong nasa wikang isinasalin. Ano ang binibigyan natin ng pagpapakahulugan dito o binibigyan natin ng pagpapalalim? Una, yung pinakamalapit na katumbas na diwa. Ibig sabihin, sa usapin ng sa usapin ng pagsasalin, makikita natin na ang binibigyan natin ng halaga rito ay ang diwa. At gayon din ang estilo. Ano ba yung sinasabing estilo na nasa wikang isinasalin? Maaring dito yung mga formasyon ng mga salita. Kaya 'di ba doon sa binigay ninyong halimbawa kanina, ah, iba ang pamamaraan ng formasyon ninyo mula doon sa I cut the plant at doon sa binigay ninyong pinutol o ginupit ko ang halaman na kung saan nagkaroon ng pagpoposisyon na yung I ay nalipat at ito'y naging bahagi na lamang ng tinatawag nating panaguri. At ah, at yung binigyan natin ng simuno o binigyan natin ng paksa ay ang tinatawag nating halaman o yung halaman. At kasabay nito, tandaan natin na may tungkulin ang isang pagsasalin. Una ay ang sipiin at isalin lamang sa target na wika kung ano ang kanyang nauunawaan at nadarama sa mahalagang mensahe pinahihiwatig sa teksto nang sa gayoy makagawa siya ng salin batay sa orihinal na teksto. Ibig sabihin, sa pagsasalin, napakahalaga na dapat lagi nating binibigyan ng halaga ang orihinal na teksto. At mula sa orihinal na teksto, itinatawid natin ang ating pagsasalin patungo sa isang kultura na kung saan makakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang kultura, gayon din ang kaisipan o bansa nila. Gayon din, magbibigay ako ng isang halimbawa mula rito. Tulad ng Japan, ang Japan ay umuunlad hindi lamang sa agham at teknolohiya, bagkus nagsimula sila sa kanilang pagpaplano sa kanilang wika sa pamamagitan ng pagsasalin. Ang panghihiram ng mga teksto mula sa ibang bansa patungo sa kanilang bansa at nagkaroon sila ng contextualisasyon mula rito ang siyang ginamit nila upang mas maging matalino at kritikal na mga mamamayang Hapon sa kanilang bansa. At kasabay nito, tingnan natin ang isang diagram na inihanda para sa pagsasalin. Makikita natin ang salitang tuklasin ang kahulugan at muling ipahayag ang kahulugan. Ito ay mula sa tekstong isasalin o tinatawag nating simula ang lengguwahe o SL o tinatawag nating source language. Ano ba yung source language dito? Ang source language ay yung pinagmulan o yung original na teksto. At mula sa original na teksto, nagkakaroon tayo ng pagtutuklas ng kahulugan. Muli, babalikan ko yung sinabi ni Santiago, ang binibigyan natin ng halaga sa pagsasalin ay ideya at hindi salita. Nagkaintindihan. At mula rito, nagkakaroon tayo ng pagpapakahulugan mula dun sa simula ang lengguwahe patungo sa muling ipahayag ang kahulugan na kung saan nabubuo ang tinatawag nating tunguhang lengguwahe. O para sa mas madaling pag-unawa mula rito sa diagram na ito, halimbawa nito, ang simula ang lengguwahe natin ay ang Ingles at ang tunguhang lengguwahe natin ay ang Filipino. At dito makikita natin sa diagram na ito, ang simula ang lengguwahe at ang tunguhang lengguwahe ay nagkaroon ng ibang formasyon. Mula sa parihaba, ito ay naging tatsulok. Ano ang dahilan? Bakit nagkaroon ng pagbabago? Dahil tandaan natin sa pagsasalin, dahil diwa ang binibigyan natin ng pagpapakahulugan o binibigyan natin ng tunguhin, ibig sabihin, makikita natin hindi 100% na makukuha talaga natin ang nais iparating ng orihinal na teksto. Yan ang lagi nating tatandaan bilang isang mga kapagsalin. Sa ngayon, bibigyan muna natin ng pagpapahalaga sa pagsasalin ang pagsasaling teknikal. Tandaan natin na kaya tayo nagkakaroon ng pagsasaling teknikal dahil tinitiyak natin ang pag-access sa kaalaman sa iba't ibang disiplina. Tulad dun sa baliktanaw na ibinigay ko sa inyo, dapat nakikita natin na ang pagsasaling wika ay nagkakaroon ng pagtatawid sa isang mas malawak na kaalaman sa mga disiplina.
Kaya nga 'di ba, dapat tinitingnan natin ang isang tinitingnan natin ang sarili nating disiplina na pwede itong tumawid sa iba't iba pang disiplina. At sa pamamagitan ng pagsasaling teknikal, makakatulong ang wikang Filipino sa inyong kurso para sa gayon ay magkaroon ng pagbibigay ng kaalaman at pagbibigay na magkaroon ng eksperimentasyon muli ng mga kaisipan sa inyong area na kung saan makakatulong upang maipamahagi natin ito sa masa at magkaroon tayo ng bagong mga kaalaman na makakatulong upang sa pagpapaunlad din ng ating bansa. At sa pamamagitan ng saling teknikal, ay naipapaabot natin sa mambabasa ang kalaman batay sa kulturang kinagisnan. Tandaan natin na sa saling teknikal, meron itong kultura at ang pagsasaling gagawin natin ay nagtatawid tayo ng kulturang Filipino na kung saan ay maaring maging inspirasyon ng iba pa upang maglinang o upang bumuo pa ng mga kaisipang na kung saan hindi pa sumisipol sa kasalukuyang panahon. Yan ang halaga ng buhay o yan ang halaga ng edukasyon. Ibig sabihin, patuloy tayong lumilinang, patuloy tayong nagkakaroon ng eksperimentasyon na siya rin binibigyan ng pagpapahalaga ni Virgilio Almario na para sa gayon ay magkaroon tayo ng para sa gayon, pagdating ng panahon ay magkaroon tayo ng isang katangi-tangi o isang pag-aambag sa kultura, sa larangan o sa disiplina ng na ating binibigyan ng pagpapahalaga. Tulad ng pagbibigay ng pag-aambag o sa ating mga disiplina, nagkaroon ng pag-aambag na ang UST at ang UP sa usapin ng pagsasalin. Makikita natin gumawa sila ng mga infographics na may kaugnayan sa pandemyang ito. At dito, ano ang tunguhin nila na maipakita, maibigyan ng maitawid sa mga mamamayang Pilipino kung ano ba talaga ang nagaganap sa panahon ng pandemya. At ang mga usaping infographics na ito ay na malaking tulong upang mas madaling maitawid o mapalapit natin sa mamamayan ang dapat nilang maintindihan o maunawaan. Ibig sabihin, dahil ito ay nakasulat sa Filipino at ang unang wika ng karaniwang Filipino ay ang Filipino. Yung usapin ng konsepto ng Filipino ay iba, yung usapin yung sinasabi ko ng Filipino rito ay kasama ang iba't ibang rehiyon, ay makikita natin na naging positibo ang pagtugon nito sa ating bansa. Kaya dapat lagi at patuloy tayong gumawa ng mga ganito upang sa gayon ay mas malaki ang maging ambag natin. At ito ay isang halimbawa ng pagsasaling teknikal. Gayon din yung mga pabatid na ibinibigay sa mga pampublikong mga ah, pamahalaan o sa mga lokal na pamahalaan. Yan, yung tungkol sa storm signal na dumating sa atin sa panahong ito, yung Ulysses, na dapat mas madaling naiintindihan ito ng ating mga kapwa Pilipino. Gayun din yung tungkol sa lindol, handa ka na ba? O dahil nga sa marami na rin tayo nararanasan mga pagdindol sa panahong ito. Kaya nakikita ninyo, malaki ang gampanin ng wikang Filipino dahil naipapamulat natin sa ating mga mamamayan ang takbo o daloy ng kaalaman na kung saan hindi lamang ito nakapokus sa pedestal na perspektibo. At dito, magkaroon muna tayo ng tanong-sagot. Bilang mag-aaral sa kolehiyo, paano mo ngayon tinatanaw ang pagsasalin sa iyong disiplina? Gayun din, ano ang dapat mong tandaan kung ikaw na ang nagsasalin? Okay? Maraming salamat sa inyong mga sagot. At dito, magbibigay ako ng isang halimbawa kung paano ninyo maaring tanawin ang pagsasalin o bilang isang mag-aaral sa kolehiyo. Dito, halimbawa,
Paano mo mabalaan nga na-addict ka na imo gadget? Kung na-addict ka na, paano mo makontrol ang paggamit sini? Makikita mo na, okay. So makikita ano ang dapat ninyong kasangkapan para kayo makapagsalin. Una, dapat maalam kayo sa gamit ng wika, kaya tama ang iyong sagot. Gayun din, makikita rin natin dito na mahusay ka sa gramatika. ah, Mahusay ka sa gramatika, gayon din ay may sapat kang kaalaman sa iyong isinasalin. Tatlo lamang ang maibibigay ko at mamaya magkakaroon pa ako ng pagpapalawak rito. At kasabay nito, ano pa ang mga dapat ninyong tandaan sa panahong ito o sa paraan ito? Una, paano ba magsalin ng technical na paraan? Una, tingnan natin ang halimbawa, electricity, elektrisidad at elektrisidad. Una, kunin ang katumbas na salita sa wikang Kastila at baybayin sa Filipino. Kaya makikita ninyo nagkaroon ng transisyon dahil kinuha ito sa Ingles, isinalin muna sa Kastila patungo sa Filipino. Yan pa ang isang halimbawa, Ingles, Kastila at Filipino, yung temperature, naging temperatura at naging temperatura, rhythm, ritmo hanggang sa naging ritmo. Bakit? Dahil tandaan natin, nakakaapekto rin sa pagsasalin ang kolonisasyon o ang historical na pananakop sa atin ng mga dayuhan. Kung kaya't binibigyan rin natin ito ng pagpapahalaga. Kalawa, ito yung image, naging imahen, dialogue, naging dialogo, priority at ito ay naging prioridad. Dahil ito ay mga salitang Espanyol sa Ingles, kung hindi tiyak ang pagtutumba, siramin ang original na Espanyol o Ingles. Gayon din, ang panghihiram sa wikang Ingles, kung wikang Ingles at iba pang mga dayuhan ang pinaghiraman, panatilihin ang original na spelling kung ito ay makakalito sa pagsasapilipino ng baybay. Halimbawa, yung salitang habeas corpus, bouquet, spaghetti, reservoir. Makikita natin na ito ay hiniram sa ibang wika at halimbawa yung kudita, pinapanatili natin ito upang sa gayon ay hindi magkaroon ng iba pang pagpapakahulugan ang pagsasalin nito at mapanatili ang tunay o original na kahulugan nito ayon sa kung paano ito ginamit sa uh, isang konteksto. Partikular ng karaniwang ginagamit ang mga ito sa mga uh, legal na legal na mga usapin. Ayan, at yung mga ginagamit sa pagkain. Ayan, kaya pinapanatili ang mga wikang dayuhan. At wikang dayuhan kung saan nagiging bahagi ng tinatawag nating wikang Filipino. At kasabay nito, panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi, technical pang-agham at mga simbolong pang-agham at matematika, halimbawa yung varicose veins, X-ray, Manuel Quezon, carbon dioxide, chemotherapy, ablasa building, zinc oxide at ferrous. Malaking bagay ito dahil upang hindi magkaroon ng kalituhan sa mga mambabasa. Gayun din, gamitin ang natatanging mga salita mula sa mga katutubong wika sa Pilipinas at panatilihin ang orihinal na baybay. Ito ang isinusulong sa panahon ngayon. Kung ito ay may katumbas naman sa wikang ito ay may katumbas naman sa wikang Filipino, gamitin. Halimbawa yung bada, butanding, imam, kanyaw, banhaw, chiwai, gahum, na kung saan napakalaking bagay upang mas malinang din ang mga iba't ibang wika sa Pilipinas. At gayon din, kung maaari ring gamitin ang munang paraan kung walang katutubong wika na magagamit bilang salin sa katawang Ingles. Halimbawa, ito, nagkakaroon tayo ng pagsasali mula yung Christmas tree, isinasalin natin ito sa paraang Christmas tree, computer, nagiging computer, at ito ay tinatawag na transliterasyon. Tinatanggap ito kung wala na talagang paraan ng pagsasalin na may tutumbas doon sa isang salita. At tiyakin din natin na ang salin ay may natural na tunog o daloy o estilo ng wikang pinagsasalinan. Mahalaga na nakikita natin yung natural o pagiging akma sa pandinig
at sa paningin ng mambabasa. Dahil napakalaking bagay na ang pagiging natural nito ay nakakatulong ah, sa madaling pag-unawa o komprehensyon sa nais nating iparating sa ating mga mambabasa o tagapakinig. Gayon din, alamin din ninyo ang istruktura o ayos ng pangungusap na isasalin at may akma ito sa wikang pagsasalinan. Halimbawa, yung subject plus predicate, sa karaniwang ayos ng pangungusap sa Filipino, tayo ay gumagamit ng panaguri at paksa. Kaya doon sa binigay na halimbawa na I cut the tree, nagkaroon ng formasyon, ng pagbabago ng formasyon dahil nga meron tayong sariling kultura, may sarili tayong kultura ng pagpoporma ng syntax. At dito, gayon din sa pagpaparami ng mga pangalan, yung mouse, mice, daga, mga daga, kiss, kisses, halik, mga halik. Gayon din sa makikita natin, gumagamit tayo ng mga para sa pagpaparami ng pangalan. At gayon din sa pandiwa, makikita natin na ang pandiwa, nakikita rin natin yung tinatawag nating inflection o aspeto. Kasi napakalaga na nakikita natin yung aspeto ng isang pandiwa dahil ito ay nagbibigay ito ng hugis sa takbo o gawain ng isang pangungusap. Halimbawa, iba kasi yung sinasabi mong naglalaba sa naglaba dahil may usapin itong panahon. At gayon din ang mga pang-uri dahil ang pang-uri sa karaniwang Filipino ito ay nasa neutral na perspektibo. Kaya nga dapat nakikita natin ito at napag-aaralan natin na masinsin at nang maayos ang gramatika ng Filipino upang sa gayon ay mas madali nating maisalin ang dapat nating isalin ayon sa pangangailangan ng panahon o pangangailangan ninyo pagdating ng panahon. Lalo na, di ba, kapag nagkaroon kayo ng isang pananaliksik, dito pumapasok ang pagsasalin. Batay sa aking karanasan sa mga tawag nito sa mga mag-aaral sa disiplina ng medisina, karaniwang hindi ito tumatayo lamang. Ang mga talatanungan o yung mga survey forms ay hindi lamang tumatayo sa Ingles, bagkus nagkakaroon talaga ng uh, puwersahang pagsasali nito sa Filipino. Dahil tandaan natin, doon nga sa usapin ng pananaliksik, kailangan nauunawaan ito ng ating mga respondente o yung ating mga lahok. At tandaan natin, sa pagsasalin, ang sinabi ni Virgilio Almario na kailangan maging bahagi ang wikang pambansa ng katauhang Pilipino sa paraang ginagamit itong kasangkapan sa lahat ng pangangailangan ng lipunang Pilipino. Tulad ng pagsasalin, hindi na buo ang translation sa isang iglap kung hindi ito'y dumaan sa mas mahabang panahon, mahabang pagtuteorya, mahabang pagmumodelo, hanggang sa ito ay maging isang disiplina. At tandaan natin, ang pagsasalin ay hindi libre kung hindi ito isang espesyalisasyon na dapat nating binibigyan din ng pagpapahalaga bilang mga nag-aaral sa kolehiyo. At ang pagsandig sa wikang sinasalita at ito ay ang wika ninyo o ang unang wika ninyo ng isang pamayanan ay higit na epektibo hindi lamang sa paghahatid ng impormasyon sa bawat mamamayan nito, kundi ito ay nag-aalis ng takot o stigma dahil sa nagagawang pag-usapan ng pandemya sa wikang komportable ang mamamayan. Kaya doon sa binigay kong halimbawa ng infographics na ginawa ng UST at ng UP, nakatulong ito para maitawid sa mamamayan at naiaalis yung stigma o yung takot uh, hinggil sa suliraning pangkalusugan ng ating bansa. Dahil sa pamamagitan ng pagsasalin, natututuhan na maging natututuhan ng isang karaniwang Pilipino na protektahan ang kanyang sarili laban sa sakit na COVID. Kaya yan ang lagi nating din tatandaan. Tandaan rin natin na binibigyan ko ng metapora ang pagsasalin o tinatawag kong itong metapora ng pagsasalin. Kaya makikita ninyo sa
PowerPoint presentation ko, meron akong halaman. Kanina halaman, ngayon halaman ulit. At ito, makikita ninyo, ang halaman ay isang bonsai. Bakit bonsai ang pinili ko? Dahil naniniwala ako na ang bonsai ay isang lucky tree. At naniniwala ako na pagsasalin ay isang buenas o isang buenas o isang lucky sa panahon ng pandemya. Dahil kung walang pagsasalin, maaring hindi nagkakaroon ng pagtatawid o merong barrier sa pagitan ng iba't ibang wika sa buong mundo. Gayon din sa wika na meron tayo sa Pilipinas. Ang partikular na hindi lamang ako tumatalakay sa usapin ng Tagalog, maaari pumapasok yung Hiligaynon na binigay ko kanina sa inyo. Ayan. At yun ang nais kong bigyan ng pagpapalaga. At ano yung sinasabi kong metapora sa pagsasali na dapat ninyong tandaan kapag kayo ay nagkakaroon o dumadako doon sa proseso nito. Una, ang tinatawag kong L o ang tinatawag kong linaw. Bakit? Una, kapag kayo ay nagkakaroon ng pagsasalin, alamin ninyo kung yung pagsasalin ba ninyo ay akma sa gagamit nito. Gayon din, tingnan din ninyo ang gramatika, partikular ang mga salita na bibitawan o gagamitin ninyo doon sa inyong isasagawang salin. Kaintindihan? Ikalawa, ang I. Bakit I? Yung ikli. Dahil tayo ay naka-focus sa pagsasaling teknikal, hindi dapat nagiging mapalabok o hindi dapat nagiging mapalabok ang ating pagsasalin kung hindi dapat ito ay direkta. At gayon din, dapat may consistency sa paggamit ng pangungusap o ayos ng pangungusap. Kung ito ay karaniwan o di karaniwan. Pero ako, bilang isang guro, inaasahan ko na dapat ito ay nasa posisyong karaniwang anyo upang mas madaling magagap o mas madaling maunawaan ng ating mga mamamayan o ng ating mga karaniwang Pilipino. At gayon din ang T. Bakit T? Dahil tandaan natin kapag tayo ay nagsasalin, tingnan natin ang pagiging tama nito. Hindi ibig sabihin na malinaw ay tama. Kailangan tingnan natin kung yung yung ating pagsasalin ba ay nagiging tama o nadidetect natin, 'di ba? Tulad dito ng isang halaman. Kapag sa isang halaman, unang tingnan mo, malinaw ba ang forma nito? Yun yung linaw niya. Halimbawa, tulad dyan sa bonsai, makikita mo na meron siyang disenyo, yung linaw ng kanyang istruktura. Yung ikli, ibig sabihin dito pumapasok klase yung tinatawag natin yung pagtatabas sa mga bahagi na dapat hindi na magiging bahagi ng inyong pagsasalin. Ganon. At sa tama naman, titingnan ninyo yung mga patay na dahon na dapat alisin upang mas makita ang forma o mas makita ang kagandahan ng inyong ginawang pagsasalin. At tandaan, dito rin pumapasok yung tama o yung tinatawag nating kaalaman o ideya. Tandaan nating klase, hindi ibig sabihin na meron tayong hawak na orihinal na teksto, automatikong ang laman nito ay tama. Kung hindi, may mga bahagi rin na ang orihinal na teksto ay hindi na nagiging akma o hindi nagiging tama ang kanyang mga isinasaad. Kung kaya dito pumapasok din ang halaga ng kaalaman o ideya ng isang tagapagsalin na ayusin ang mga nakikita niyang mali doon sa kanyang mali doon sa naunang teksto. Nagkaintindihan? Ito ay batay kay Harmer. Okay? Na mula doon sa aklat ni Wright et al. At dito, ano pa ang dapat nating tandaan sa usapin ng pagsasalin? Magkaroon tayo ng pag-ambag sa pagsasalin dahil tandaan natin tayo ay nag-aaral sa kolehiyo dahil tayo ay may disiplina. Bilang Pilipino, gumagamit tayo ng wikang Filipino at sa proseso ng pagsasalin at iuugnay natin ang sarili nating disiplina, nakakabuo tayo ng isang tinatawag na intelektualisadong bansa. Ngayon, magkaroon tayo ng isang halimbawa ng pagsasalin. Yan. Okay. Kunin ang inyong mga papel at magkaroon tayo ng pagsasalin mula dito sa isang
Larawan. Light and color, our earthly home contains a rich diversity of colors. Find out who the source of all the light and color is and what it reveals about the artist himself. Kaya yan. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Okay? Maraming salamat, klase. Ngayon, tingnan natin kung paano ba nagkaroon ng pagsasalin ito sa parehas na tawag nito na website. Ganito ang kanyang pagsasalin. Liwanag at kulay. Punong-puno ng iba't ibang kulay ang ating mundo. Alamin kung kanino nagmula ang liwanag at kulay at kung ano ang masasalamin sa mahusay na artist na ito. Nakikita natin na naintindihan ba ninyo o mula doon sa tinalakay kong mga batayang prinsipyo ay tumugma ba ang kanyang pagsasali? Okay. Maraming salamat sa inyong mga sagot. At ngayon, dadako na tayo sa gawain. Panoorin ninyo yung video sa kahalagan ng pagsasalin bilang asynchronous. Okay, ni Dr. Raniela Barbosa at bumuo kayo ng sariling refleksyon sa nilalaman ng palabas, talakayin, okay, ang mga kaisipan na kuha dito at iugnay nyo ito doon sa aking tinalakay sa araw na ito. At ito, ibinigay ko sa inyo yung format. At ang ikalawang gawain, sa gawaing asynchronous din, ay maghanap kayo ng isang artikulo sa disiplina. Isalin nyo ang laman ng artikulo at gamitin ang isinalin para sa isang infographics. At sa susunod na pagkikita, kailangan mailahad ninyo sa akin yung naging proseso ng pagsasalin ninyo sa artikulo. Nagkaintindihan? Maraming salamat, klase. Ngayon, natapos na ang klase natin sa araw nito. Naniniwala ako na ang bawat isa sa inyo ay magiging mahusay na tagapagsalin sa darating na panahon sa inyong disiplina. Tandaan na ang pagsasalin ay isa sa pinakamahalaga upang makamit natin ang intelektualisasyon ng bansa. Muli, maraming salamat. Ako nga pala si Ginoong Arjan Vihime at paalam sa inyong lahat.